May ilan ang namatay sa paghagupit ng bagyong Opong sa Bicol Region. Nag-iwan din ng matinding pinsala sa mga ari-arian ang bagyo. Para sa iba pang detalye live mula sa Sorsogon sa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, ano ba ang latest mula dyan? Kamusta ang sitwasyon? Ruth, 3 nga ang naitalang nasawi dahil yan sa bagyong Opong na tumama dito sa Bicol Region. At kanina nga madaling araw pa lamang naramdaman na ng mga probinsya dito sa Bicol yung hagupit na dala ng bagyo, partikular na sa Masbate Province. Alas 2 ng madaling araw nang naglandfall ang bagyo sa Palanas, Masbate. Pinasayaw nito ang mga puno at tuluyan pang ang nabuwal ang iba. Pagdating ng alas 6 ng umaga, malakas na hangin naman ang gumising sa mga residente. Ang resulta, nagsili parang mga yero na nasa tabing kalsada. Nang lumiwanag, mas nakita na ang iniwan nitong pinsala. Maraming mga puno at poste ang nabuwal. May mga struktura ring nawasak o di kaya inilipad ang bubong. Bumagsak naman ang isang kisame ng Immaculate Conception Church sa Batuan, Masbate na nagsisilbi pa namang evacuation center ng mga taga roon. Nawasak din ang bintana at pinto nito. Ayon sa NDRRMC, 2 sa 3 na nasawi ay mula sa Masbate. May nabagsakan ng puno, poste at debris, habang isa naman ang namatay sa Bicol Region at hinihintay pa natin kung ano yung mismong cause of death ng biktima na iyan. Dahil nga dyan, umakyat na sa 14 ang kabuuang bilang ng namatay dahil sa magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ruth, ayon nga sa NDRRMC, hindi bababa sa 16 na pamilya ang nailikas dahil dito yan sa bagyo. Karamihan nga dyan ay mula dito sa Bicol Region, pati na rin sa Eastern Visayas. At nakatanggap rin tayo ng ulat na kasalukuyan ngang nakikipagpulong ang mga opisyal ng NDRRMC sa Malacanang para nga sa malawakan o full mobilization na pagtulong para sa mga residente na apektado ng nasabing bagyo. Yan muna ang latest mula dito sa Sorsogon. Ruth? Iyan, kamustahin ko lang yung mga utilities, halimbawa yung kuryente, itong mga linya ng komunikasyon dyan. Ruth, kanina na-experience namin sa Camarines Sur, sa Maynaga area in particular, medyo nagfa-fluctuate nga yung supply ng kuryente doon. Minsan nawawala, tapos minsan din bumabalik kaagad. Pero pagdating naman sa communication, line of communication, so far okay naman po yung signal ng telekomunikasyon dito sa mga nadaanan naming probinsya, dito sa Bicol Region. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ian Suyo mula sa Sorsogon. Mga kapatid, Ruth Cabalpo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.